a series so juicy, even annoying orange subscribe. In today's video mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong isang oopsie na ginawa ni Sir Jack Argota mga kaunggoy. Another update dito sa realm of social media, isang vlogger na hinaras habang nasa grocery siya dahil may napugian daw sa kanya, mga kaunggoy. Oh my God, what is going on here? So lahat yun, pag-uusapan natin sa video na ito. Without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So, pinakauna, pag-usapan natin tong post na ginawa ni Sir Jack Argota laban kay Leni Robredo mga kaunggoy. So may mga sinabi si Leni Robredo kasi no. Ito alam ko election time to eh. January 26, 2022. Election time po ito mga kaunggoy as far as I know, like 2022 presidential election mga kaunggoy, di ba? And she is running for president nung time na ito. And alam ko political rival niya at the time si BBM no mga kaunggoy, no? Ito sinabi ni Sir Jack Argota, sabi niya, "The audacity! Only dog can do that. Arf. From yellow to pink to red, balimbing yarn." And kung ano man tong emoji na to mga kaunggoy. Okay, so ito sabi ni Leni Robredo nung presidential aspirant January 26, 2022. Number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Okay, yun yung sinabi niya nung election time kasi nga, political rivals sila. And this is part of politics, mga kaunggoy, okay? You have to do whatever it takes to win, mga kaunggoy, no? Parte to ng, di ba, ng parang, it's like the political game, mga kaunggoy. Kailangan mo, you have to do whatever it takes to win the election, mga kaunggoy, di ba? Haven't we learned anything from the Quezon film, mga kaunggoy, di ba? Alam niyo naman yun, di ba? Kung napanood niyo yung Quezon. Okay, so sabi niya, balimbing daw si Leni Robredo kasi daw, sinabi niya to nung election time, nung political rival sila. At sinabi ni Leni Robredo ito, ngayon na presidente na si BBM and she's a mayor at hindi siya political rival ni BBM at the moment. Sabi niya, sabi ni Leni Robredo, "I want him to succeed. His success will be the success of the country." Okay, una sa lahat, ako mga kaunggoy, okay? Nung time nung election, mga kaunggoy, I was team Leni Robredo ako noon, no? Si Leni Robredo at si Kiko Pangilinan yung binoto ko nung election, mga kaunggoy. Pero once na nanalo na si BBM, that changes kasi kailangan mag-succeed. We want the president to succeed. Kasi pag hindi nag-succeed yung presidente natin, we're all fucked. We're all fucked. Of course, we want our president at the moment to succeed. Kasi pag yun nga kasi if he fails, we're all fucked. We're all screwed. We will all be in the shitters. Kaya malamang kung sino yung presidente natin, kailangan niyang mag-succeed at gusto natin mag-succeed siya, mga kaunggoy. It's normal. It's called character development, mga kaunggoy. Sabi nga ni Nico David, no? Sabi ni Nico David, sabi niya diyan, ang tawag diyan, Sir Jack, character development. Lalo na kung para sa bayan, hindi dapat sariling interest ang inuuna. Ika nga ni ni General Luna, okay? Ito quote ni General Luna. "Negosyo, kalayaan. Bayan o sarili, pumili ka." Diba? Bayan o sarili, pumili ka.
syempre, gusto ni Leni Robredo na yung para sa bayan, mga kaunggoy. Ito ituloy natin yung pinost ni Nico David. Natalo si Leni, pero hindi niya hinihiling na pumalpak si BBM, no? Actually, lahat tayo, mga kaunggoy. Lahat tayo, sa tingin ko, as far as I know, every one of us, hindi natin hinihiling na pumalpak si BBM kasi nga pag pumalpak si BBM, we are all fucked. No? Whether we want it or not, we're gonna be fucked pag nag-fail siya as a president, mga kaunggoy. And so far, decent job. No? Feeling ko decent job naman si BBM, mga kaunggoy. No? I mean, the entire country hasn't gone to shit. Like, full shit, no? So, I think he's a decent job, I guess, siguro, no? Dahil malinaw kapag bumagsak ang liderato, damay ang bansa. Yes, exactly what I said a while ago. Hindi mo kailangan sumang-ayon sa nanalo, pero dapat mong hangarin na umayos ang pamamahala. That's maturity. That's putting country over ego! Sheesh! Bars! Mic drop. Okay, so, Nico David versus Sir Jack. All 3 rounds. All 7 judges binoto, nanalo si Nico David, mga kaunggoy. All 3 rounds. Like wala na, panalo, mga kaunggoy. Dapat lahat tayo magkakampi. Doon lagi tayo sa mga taong para sa bayan bago sa sarili. Yun nga, kaya nga na sinabi ni General Luna, no? Bayan o sarili, pumili ka! Ngayon tatanungin kita, Sir Jack. Bayan o sarili, pumili ka! Character development or kaplastikan? Character development. Please use your head. Please use your fucking brain. Personally, I don't think this is character development. Her character never changed. She still prioritizes the country. Oh my god. Yeah. Actually, for real. Her character never changed. Actually, magandang point to. You're gonna teka, basahin muna natin yung pong quote, no? She still prioritizes the country, it's just the circumstance changed. Left side is appealing to the people, not this representative is not credible nor fit to lead because ABC or our country might get hurt if he becomes our leader. Right side is making sure he succeeds because if he doesn't, then our country is also screwed up. Actually, heart to para sa akin. I agree with this quote, mga kaunggoy. No? She still, gusto ko tong part na to, she still prioritizes the country, mga kaunggoy. And if you would look at her track record, yung track record ni Leni Robredo, panoorin nyo tong video ko. No? So, ayun lang. Moving on to this other topic, mga kaunggoy. So, meron isang vlogger na hinaras dahil pogi. Okay. Ito ang dahilan. Alam ko may mga nagko-comment, Manong Jaire, bakit hindi ka na nagva-vlog sa labas? Bakit hindi ka na nagta-travel vlog tulad nung dati nung nasa Adobers ka pa? Bakit hindi ka na nagta-travel vlog? Bakit puro nasa bahay ka lang? Bakit ka na lang puro alak review, food review, mga kaunggoy? Well, here's the thing, okay? Dahil dito, nakakatakot na lumabas. Actually, pasalamat nga siya eh. Pogi lang siya eh. Ako, pogi na. Masarap pa, mga kaunggoy. Ngayon, isipin nyo yung pinagdadaanan namin, mga kaunggoy. Ako, na pogi at masarap, mga kaunggoy. Kaya ako natatakot lumabas. Dahil dito, ayan, hinaras dahil pogi. Kaya ayoko na lumabas ng bahay minsan eh. Pupunta akong gym, tapos uuwi na ako. Ganon ang buhay ko. Actually, sa gym lang umiikot yung buhay ko, sa totoo lang, mga kaunggoy. Bukod sa content, sa gym, eto, mga kaunggoy. Actually, nakakatakot din, mga kaunggoy. Nakakatakot. #pogi problems talaga dito. Actually, pwede natin lagyan dito ng quote, suffering from success. Well, at least biniyayaan siya ng Panginoon na pogi siya, mga kaunggoy. Actually, may video to eh. Ito sa TV5, News 5, mga kaunggoy. No? So,
Napogian sa kanya. Ito. Nakuha na ng video ang pangaharas sa isang content creator. Okay. Habang nag-grocery siya, meron daw napogian sa kanya. Saka siya nilapitan, hinawakan at inamoy-amoy. What the Narito fuck? ang Frontline Report. Nilapit. Hinawakan at inamoy-amoy. Well, I guess it sort of makes sense kasi nga, ito a little bit of trivia lang mga kaunggoy. Tayo kasi, lahat tayong mga tao, meron tayong scent. May mga kanya-kanya tayong natural scent. And it just so happens na merong mga scent na meron tayong scent na sa ibang tao, very attractive yun. Pero sa ibang tao, hindi attractive yun. Like, meron talagang mga pheromones. Alam ko ang tawag dyan, pheromones or scent, mga kaunggoy. Na, meron talagang scent na nagmamatch sa ibang tao, mga kaunggoy. Actually, depende sa tao, mga kaunggoy. Okay, so... Viral na ang videong ito ng isang content creator mula sa Maynila habang nilalapitan, hinahawakan at kinukulit ng isang lalaki sa isang grocery. Okay, lalaki, never mind. What the fuck, man? The fuck is wrong with people these days? What the fuck? Ayon sa uploader na si Lindbert, nakapili siya sa counter para magbayad nang maramdamang may umaamoy sa kanyang likuran. Akala ko sa likod, nabubunggo ako ng trolley or ng basket. After nun, nararamdaman ko yung parang sinisinghot sa likod. Iwas-iwas na ako sa likod. I mean yung hinihiwas-iwas na talaga ako sa likod. Tapos doon na ako medyo nagtaka kung ano meron. So, sa akala ko matatapos na sa that time. Tanong siya ng tanong, asa ng address ko at taga saan ako nakatira. Tapos paulit-ulit niyang sinasabi na ang pogi mo, ang pogi mo, ang pogi mo. Kaya doon ako medyo nabastusan. Baka ilang ulit na raw niyang itong hinawi at Actually, buti nga, pasalamat yung yung nakasensor. Kung sino man yung nangharas. Pasalamat siya, hindi siya nasapak. Actually, kung ako to, like may gumawa sa akin ito, hindi ko alam, like, baka nasapak ko to bigla mga kaunggoy. Kasi nga yung temper ko, medyo maikli, no? So, ayun, pasalamat siya, mabait tong content creator na to na hindi niya siniko or sinapak. nita. Pero si Kuya, tuloy pa rin sa pagdikit at paghimas. Aminado naman siya pati ang mga nakapanood na netizens na mukhang may problema rin ng lalaki. I think, and na-confirm din naman somehow based sa collective narrative ng mga nag-comment, malaking chance daw na may mental problem nga din daw yung tao. Tapos, Yeah. malaking chance din daw na nasa spectrum. At ito rin Ayun, daw ang dahilan kaya hindi basta-bastang binanata ni Lindbert ang lalaki, gaya ng kino-comment ng netizens. Ang mga nandun is, laki-laki mo tao, di mo pa sinuntok. Andun ka na, di mo pa binigwasan. Hindi ako ganun as a person. I'll try to be logical and kind. Shoutout sa kanya. Buti hindi siya tulad ko na medyo may pagkasiraulo talaga or may pagkabasagulero mga kaunggoy. No? So, actually, di ako natatakot sa kahit sinong tao. Natatakot ako sa kung ano ang posible kong magawa, mga kaunggoy. Ganun na ako ngayon no? Medyo natatakot na ako sa sarili kong kakayahan lalo na when it comes to hand-to-hand combat, mga kaunggoy. Lalo na yung mga napag-aralan kong mga sa MMA, sa boxing, at sa BJJ, mga kaunggoy. Medyo medyo I'm afraid of my capabilities, mga kaunggoy. So, ayun nga. What is the lesson to be learned here, mga kaunggoy? Patience, no? Maging patient tayo. Like, halimbawa, may nakita tayong attractive person. Whether it be a female, male, animal, furry, kung ano man, kahit anong attractive shit na nakita natin sa daan, mga kaunggoy. Whether it smells good or hindi mabango or basta kahit anong amoy man yan, mga kaunggoy. Be patient, tiisin nyo muna. Antayin nyo hanggat makauwi kayo, mga kaunggoy. Tapos, there you go, whack your bag. Whack your bag pag uwi nyo, mga kaunggoy. Tiisin nyo, please lang. Like, hindi ba pwede
Ako kasi pag nasa daan ako, tapos may nakita akong parang, oh, this very attractive, mga kaugoy. Tinitiis ko sarili ko. Either pupunta akong CR, or pupunta akong sa locker room, or kung saan man, or aantayin ko hanggat makauwi ako. Tapos, that's where I would relieve myself, mga kaugoy. Parang pag-iihi yan eh. Hindi na ba pwede, parang pag-iihi yan. Hindi ka pwede umihi kung saan-saan, no? Kailangan, may designated na ihian, mga kaunggoy. Same thing. Hindi ba pwede? Ang akin lang na, kontrolin natin yung sarili natin, mga kaunggoy, and don't be an idiot, mga kaunggoy. Of course, nasa spectrum yung tao na gumawa nun, mga kaunggoy, pero still, like, there's always a way to control yourself, mga kaunggoy, alright? And always try our best na alagaan natin ang mga mental health natin, mga kaunggoy, para hindi tayo mapaliw or kung ano man ang mangyari sa utak natin, mga kaunggoy, okay? And yun lang naman, and that's the bottom line because Manong Jare said so. Alright, I gotta head out.